Iniwan niya ang babaeng nagmahal sa kanya para sa isang kasinungalingan. 5 taon. 5 taon ng kasal sina Jasmine at Kurt. Sa loob ng panahong iyon, iisa lang ang hiling ni Kurt, ang magkaroon sila ng supling. Gusto niyang magkaroon ng junior, ng tagapagmana, ng tatawag sa kanya ng tatay. Pero tila mailap ang tadhana. Sa kabila ng lahat ng dasal at pagsisikap, nanatiling tahimik ang kanilang tahanan. Walang iyak ng sanggol. Walang kalat ng mga laruan. Dahil sa frustration, nagdesisyon silang magpa-check up. Pareho silang kinabahan, pero si Kurt ang higit na nag-aalala. Ang ego niya bilang lalaki ay nakasalalay sa kakayahan niyang makabuo ng pamilya. Nang lumabas ang resulta, si Jasmine ang unang nakahawak ng envelope. Nakita ni Kurt ang pagpatak ng luha sa mga mata ng asawa. Nanginginig ang kamay nito. "Han, anong sabi? Sino sa atin?" Tanong ni Kurt na may halong takot. Tumungo si Jasmine, pinunasan ng luha at pilit na ngumiti ng mapait. "Ako, Kurt. Ako ang may problema. Hindi kita mabibigyan ng anak. Pasensya ka na." Mula noong araw na iyon, nagbago si Kurt. Ang dating mainit na pagmamahal ay naging malamig na pakikitungo. Naging madalas ang pag-uwi niya ng gabi. Naging mainitin ang ulo. Sinisi niya si Jasmine sa kawalan nila ng anak. Sa kanyang paghahanap ng sarili, nakilala niya si Amy. Nasa 20s, maganda at higit sa lahat, binigay kay Kurt ang balitang matagal na niyang inaasam. "Buntis ako, Kurt. Magiging tatay ka na," sabi ni Amy. Para kay Kurt, iyon na ang katuparan ng pangarap niya. Umuwi siya sa bahay, hindi para humingi ng tawad, kundi para palayasin si Jasmine. "Jasmine, kailangan mo nang umalis. Buntis si Amy. Ibibigay niya sa akin ang hindi mo kayang ibigay," matigas na sabi ni Kurt. Walang nagawa si Jasmine kundi umiyak. Hindi siya nagmakaawa, hindi siya nagwala. Tahimik niyang inimpake ang kanyang mga gamit. Bago siya lumabas ng pinto, lumingon siya kay Kurt. "Kurt, mahal na mahal kita. Sana maging masaya ka. Ingatan mo ang sarili mo," huling habilin ni Jasmine bago siya tuluyang umalis. Ilang araw lang ang lumipas, pinatira na ni Kurt si Amy sa bahay nila. Masaya sila sa umpisa. Excited si Kurt sa pagiging ama, pero isang araw, habang naghahanap si Kurt ng mga papeles para sa insurance ng magiging baby nila, napadako siya sa lumang drawer ni Jasmine na naiwan nito. Sa ilalim ng mga lumang resibo, may nakita siyang isang brown envelope, ang resulta ng check-up nila noon. At sa tabi nito, isang lumang diary. Dahil sa curiosity, binuksan niya ang medical result. Nanlaki ang mga mata ni Kurt. Nanlamig ang buong katawan niya. Paulit-ulit niyang binasa. Patient name, Kurt diagnosis, azoospermia, sterile infertile. Hindi siya makapaniwala. Siya ang baog. Siya ang hindi pwedeng magkaanak. Pero bakit inako ni Jasmine? Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang diary ni Jasmine. Binuklat niya ito sa petsa kung kailan sila nagpa-check up. Binasa ni Kurt ang nakasulat. "Mahal na mahal ko si Kurt. Ngayong araw nalaman ko ang totoo. Hindi siya pwedeng magkaanak. Nakita ko sa mga mata niya kanina kung gaano siya katakot na baka siya ang may problema. Alam kong madudurog ang puso niya kapag nalaman niyang hindi niya ako mabibigyan ng pamilya. Kaya inako ko na lang. Ayos lang na ako ang sisihin niya. Ayos lang na isipin niyang ako ang kulang. Basta huwag lang siyang masaktan. Basta huwag lang siyang mawalan ng tiwala sa sarili niya. Dadalhin ko to hanggang sa huli dahil ganun ko siya kamahal." Napaluhod si Kurt sa sahig. Humagulhol siya ng iyak. Ang babaeng itinaboy niya. Ang babaeng pinalitan niya at sinisi sa lahat. Ay siya palang sumalo ng lahat ng sakit para lang hindi siya madurog. Habang umiiyak, biglang pumasok sa isip niya si Amy. Ang babaeng nasa kabilang kwarto. Ang babaeng nagsabing buntis ito at siya ang ama. Kung sterile siya at imposible siyang makabuo, sino ang ama ng dinadala ni Amy? Doon gumuho ang mundo ni Kurt. Iniwan niya ang isang tapat at nagmamahal na asawa para sa isang kasinungalingan. Nawala sa kanya ang babaeng handang masaktan para sa kanya, kapalit ng isang babaeng niloloko lang siya.
huli na ang lahat para sa pagsisisi. Aral ng kwento. Minsan, ang mga taong handang umako ng sakit para sa atin ay siya pa ang ating sinasaktan at itinataboy. Huwag tayong magpadalos-dalos dahil sa huli, baka ang inaakala nating kakulangan ng iba ay ang sobra-sobrang pagmamahal na pala nila na hindi lang natin nakita. Huwag mong hayaang mawala ang diamante dahil lang sa pagpupulot mo ng bato.